Sa Binyan, Laguna, ang lalaking inakalang nawawala na pag-alamang namatay pala sa hit and run. Ang masaklap na cremate ang bangkay nang hindi nabuburol ng mga kaanak nito at ibang tao pa ang nag-claim. Iniimbestigahan din kung may mga pulis na sangkot. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Patay na nga ninakaw pa sa pamilya ang bangkay, kapalit ng perang pang-areglo. Yan daw ang nangyari sa 49 years old na si Edwin Ame. Biktima siya ng hit and run matapos masapul ng SUV habang tumatawid sa kalsada sa Binyan, Laguna noong October 25. Dinala si Ame sa ospital pero binawian din ng buhay. Ang masaklap, walang kamuwang-muwang ang pamilya ni Ame sa nangyari sa kanya. Dumaan ang mga araw hanggang sa nagpablatter ang pamilya sa Binyan Police Station para i-report ang akala'y nawawalang si Ame. Inabot para November 3 bago nila nalamang na disgrasya ang biktima. May nag-text kay sa anak ko na nakita na daw yung kapatid ko. Di nadali namin. Sabi ko, kunin namin kung saan ang bangkay ng kapatid ko, pupuntahan namin. Ang sabi daw na wala silang sinabi sa amin na may nag-claim na daw na ganong pangalan. Hindi namin kamag-anak yung nag-claim na yon. Agad daw nilang hinanap ang bangkay ng biktima sa punerarya pero pinakremate at ipinalibing na raw ito. Hindi rin daw pinaembalsa mo ang bangkay at wala rin burol na naganap. Tanging damit na lang ng biktima na nakilala ng pamilya ang naiwan sa punerarya. Sabi pa raw ng punerarya, isang Jake Valdez daw ang nag-claim ng bangkay ng biktima sa ospital. Noong araw ding isinugod siya at namatay. Renato de la Cruz Lopez ang sinabi niya pangalan na nasawi. May mga kasama raw ng mga pulis ang nag-claim sa labi. Agad pinuntahan ng pamilya ni Ame ang sementeryo kung saan inilibing ang abo ng biktima. Dito na nila nadatnan ang nitso na may pangalang Renato de la Cruz Lopez. Sinubukan na nila itong pabuksan pero tumanggi raw ang mga pulis dahil kailangan daw ng court order. Samantala, humarap din ang kinatawan ng driver ng SUV na nakabangga kay Ame. Nagbayad daw sila ng 150,000 pesos kay Jake Valdez bilang areglo. Sa investigasyon ng Binyan Police, tiyuwi ng biktima ang pakilala ng peking kaanak na kumuha ng bangkay. Sa isang text message na nakuha ng News 5, isang pulis Binyan ang umamin sa pamilya ng biktima na sinunog ng mga pulis ang bangkay kapalit ng 200,000 pesos na bayad mula sa nakasagasang driver. First time namin ito nag-encounter na ganyan, hindi kami medyo nagulat din at siyempre during that time yung investigator wala namang ibang claimant, parang wala din siyang reason sir to hold yung body. Family, kung may complaint sila, always conduct investigation. Makuha niyo muna rin natin yung side ng PNP. Sakaling mapatunayang tumanggap ng lagay ang mga pulis, wala raw silang lusot. Nangako naman ang Binyan Police na tutulong sila para makuha ang bangkay sa sementeryo. Tinutugis na rin ang peking kaanak. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.